Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Kamusta mga manoy, mga manay, mga tugang? So ngunyan, pag ururunan tagiraray, itong mga mainit na mga bareta, ngunyan, ano anya Mr. Maravillas ang mga maiinit na bareta? Ayan po ang mga mainit na bareta ngunyan. Australia ayaw ampunin si Digong. Base sa report, ayaw ampunin. Pati mga kababayan sa Belgium. Ito siguro yung sinasabi ni Sara Duterte na may dalawang bansa na nilalakad nila ng kanyang mga abogado na maging host country para sa interim release ni Digong na ina-applyan. Australia, Belgium reject hosting Duterte amid interim release bid. Ayaw ampunin. Bakit naman niya Mr. Maravillas ayaw man ampunin? Siyempre, sino man pong bansa ang gustong umampon sa isang suspect sa crimes against humanity, sa isang alleged na mamamatay tao. So hindi tayo magtataka kung lahat halimbawa ng mga bansa na member ng ICC i-reject ang application ng kampo ng mga Duterte. Kasi mabigat po ang kaso, crimes against humanity. At ang alleged victims, mga kababayan, umabot sa 30,000. Imagine that, napakarami. At sa gulo, mga kababayan nitong mga supporters ni Sara at ni Digong, na pati yun sa dahig, mga kababayan, inangkin na yung park doon, pati yung kalsada, pinangalanan na Duterte Park, Duterte Street. Pabalik-balik sila doon at laging may activity na ino-organize ng kanyang mga supporters. Siyempre, funded siyempre ng mga Duterte yan. Alangan man, gumastos ng sarili nila, bulsa. Uubusin ba yung mga pinagpaguran nila na sweldo? Kaya nga sila mga kababayan pumunta sa ibang bansa para maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Pagkatapos, gagastos sila mga kababayan ng sariling pera na imbes may padala sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas, gagamitin nilang panggastos, pamasahe. Kasi yung mga pumupunta sa mga rallies nila, mula pa sa iba-ibang mga bansa sa Europe, hindi man lang yung mga taga-Dahig o Netherlands. Kasi kung mga taga-Netherlands lang, baka kakarampot lang po ang magiging crowd nila. Kaya inahakot. May mga grupo-grupo, organization at may nagpupundo. Kaya nga po nag-away-away na. Pakinggan ninyo yung mga inaaway ni Maharlika. Nag-away-away sa pera. Sa pag-organize ng mga rallies, may pundo po na dumadaloy. You see, kahit doon sa ginawang rally sa Melbourne, pati mga reporters po, bayad lahat yung plane tickets. And all, sabi ni Sara Duterte, kaya magtanongan niya kayo magtanong sa akin. Kasi sayang yung bayad sa plane tickets and all. Sabi mismo doon sa interview ni Sara, yung mga crowd nila doon, yung mga dumalo sa Melbourne, galing pang Hawaii, yung iba galing sa Pilipinas, pagkatapos galing sa Europe yata at Amerika, na mga OFWs na mga supporters nila. So hinakot pa Melbourne. So, pag mag-host sila, yung Australia or Belgium, ang mangyayari niyan, maistorbo yung kanilang katahimikan kasi ang gulo-gulo po ng mga supporters ni Digong, mga supporters ni Sara. Sigaw ng sigaw po. Yan ang gugulo. Di ba ang gugulo nila, mga kababayan? Yan mga rally nila. Yung doon sa doon sa Belgium, Pro Duterte Rally. Hinakot siya kung saan-saan galing na bansa sa Europe. Ayaw nila na ganyan. Maiingay, maistorbo yung kanilang katahimikan. Yan Ang iingay po. Ayan si Amy Marcos. President Sara Duterte. Sinong bansa ang gusto na maistorbo yung kanilang katahimikan? Mag-host para Para magulo yung kanilang community?
yung kanilang paligid. Istorbo lang sa kanila ang presence ni Digong. Ay hindi na tayo nagtaka kung bakit yung dalawang bansa, mga kababayan, ayaw ampunin si Digong. Yan o. Sabi dyan, hindi umano pumayag ang gobyerno ng Australia na kupkupin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ang hiling nitong pansamantalang paglaya ayon sa impormasyon na nasagap ng Billionaire News Channel. Matatandaan na sinabi ni Vice President Sara Duterte na kabilang ang Australia sa tinitingnan na posibleng destinasyon ng dating Pangulo kung paintulutan ang kanyang interim release. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers, but I am not here for the interim release, not for this visit. Anya sa isang ambos interview sa Australia noong weekend. Kasalukuyang nasa detention facility ng ICC sa Netherlands ang dating Pangulong Digong. Pati yung video pala. So ibig sabihin, ito yung dalawang bansa na sinasabi ni Sara. Pero doon sa unang report, redacted yung pangalan ng bansa. So pakinggan natin itong ulat ng News One News. Mga kababayan, Rodrigo Duterte's lawyers asked the International Criminal Court for their client's temporary release to an undisclosed country. They claim there's already a nation willing to host the former president. So far, 2 countries have reportedly rejected the bid to take Duterte in. Mobile journalist Kyla Macantan with tonight's big story. The Australian government is not hosting former President Rodrigo Duterte should the International Criminal Court approve his request for interim release. News 5 sources confirmed this response, adding that Australia was not even considering to take in Digong, even temporarily. During a trip to Melbourne last week, Vice President Sara Duterte revealed that her father's lawyers were eyeing Australia as a possible host country. She also said she tried to sit down with Foreign Minister Penny Wong, but the meeting did not take place. Despite rejecting to host the former president, the Australian government says the matter is for the ICC to decide under the Rome Statute. Aside from Australia, Belgium has also declined to host Duterte. That's according to ICC Assistant Counsel Cristina Conti in a media forum today. ICC-accredited lawyer Joel Botuyan said that Belgium could be a possible host to Duterte. That's because of its proximity to the Netherlands. The Hague is just an hour away from Brussels. Attorney Conti also said that to this day, no country has expressed willingness to accept Duterte. Meanwhile, Malacanang maintained that the Philippine government is not cooperating with the International Criminal Court. On Thursday, the Department of Justice admitted to providing assistance to witnesses in the tribunal's ongoing probe into the Duterte drug war. Communications Undersecretary Claire Castro clarified that the support given by the DOJ does not equate to formal cooperation with the ICC. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims to get the justice they need. Asked if the DOJ's move has President Marcos's blessing, Castro said the chief executive only wants justice for the victims of the previous administration's drug war. And despite this development, Castro reiterated that the Philippines rejoining the ICC is yet to be discussed with or by the president. Mobile journalist Kyla Macantan, we are One News. So, malinaw mga kababayan, rejected. Ayaw nila na madamay po sa gulo. So, hindi man po ito nakapagtataka. Kasi, sino ba naman na matino na leader ng isang bansa ang gustong madamay? Ano man po yung pakinabang nila kung si Digong aampunin nila. Di ba? Other than istorbo sa kanilang bansa. Kasi nga po, magugulo ang mga DDS. Hindi mo mapagsabihan. May sarili silang may sariling batas o galing kulto. Nakikita ninyo sa mga rallies. Walang ginawa, magmura na magmura. Ang mga sinasabi nila, lahat man mga haka-haka man lang po nila.
Pati yung mga sinasabi ni Sara Duterte sa mga interviews, lahat aka-aka, lahat akusasyon, lahat propaganda, walang base, mga kababayan. And so, by her own admission, although sinasabi niya na hindi naman daw siya pumunta sa Australia para kausapin yung Australian government. Pero may isang opisyal na may meeting sana siya, kaya lang hindi man yata siya na-entertain. Alam na kung bakit umiwas yung Australian official. Alam na kasi yung kanyang sadya. Hindi na siya kinausap. Ito po, yung interview sa kanya ng mainstream media, hinakot niya, binayaran yung mga plane tickets po. Because I want to bring to the international community and talk to the Filipino community here in Australia about the International Criminal Court and the case of former President Duterte, as well as discussing what is happening in our country right now in terms of the performance of the administration of President Marcos. So just imagine, yung problema ng ating bansa, dadalhin mo sa ibang bansa. Magrarally ka doon sa Melbourne para yung mga reklamo mo sa ating Pangulong Bongbong, sa administrasyon, masabi mo, dinamay mo pa sa yung mga taga Melbourne, Australia. Kaya hindi na siya kinausap. At dininay rin, mga kababayan, yung request nila sana na maging host country, if it is possible, yung Australia, para sa interim release ng kanyang tatay. So sino ba naman na matinong leader ng bansa ang tatanggap sa isang tulad ni Digong na maraming mga supporters po na wala sa katinoan ng pag-iisip? Nangyari niyan, parang yung host country tatanggap, kumuha ng martilyo na inihampas niya sa kanyang sariling ulo. Tama pa? Ito yung interview ng GMA, mga kababayan. Kamusta po yung family nyo, Vice President, sa mga nangyayari po sa inyo sa former President Rodrigo Duterte at sa inyo po? Immediate family, meaning my husband and my children, they're unaffected by politics. Ayan po, sabi ni Sara. Inakot yan po yung mga participant sa rally. Melbourne, some came from Hawaii, some came from the US and from the Philippines as well. And we thank them for that and we thank them for listening. Lahat sila hakot. So, maistorbo talaga po yung host country. Kasi mangyari niyan, pag tinanggap ng Australia, sige na lang po ang rally. Tulad ng nandun sa dahig, mga kababayan, yung tahimik na surroundings, naging magulo. Dahil sa presence nito mga supporters ni Sara, ni Digong, na hinahakot pa nila mula sa iba-ibang bansa ng Europe at dito sa Melbourne, mula mismo sa bibig ni Sara, galing pang Hawaii, galing pang Amerika, galing pang Pilipinas. Hinakot para mag-rally sa Melbourne. Kaya ito mga aksyon pong ginagawa ni Sara Duterte, ang sabi, mga kababayan, i-intensify nila. Mag-iikot siya sa buong mundo para sa kampanyang Bring Him Home. Imbis makatulong po sa kanilang mga request, yung mga request nila petitions denied. Di ba pa? Lahat nagbabackfire. Yung mga actions nila po, nagbabackfire sa kanilang sarili. Balikan natin si Sara. A big amount of supporters you have behind you here. But in terms of the political support, have you been trying to seek a meeting with the Australian government while you're here in Australia? Oh, not for this visit. I've not reached out. I did reach out to Foreign Minister Penny Wong, but unfortunately she is unable to meet me on Monday. So I will not be visiting Australian government officials for this visit, but I do hope that I can meet them in my next visit in the future, inshallah. So nakakaya, Vice Presidente siya ng Pilipinas. Yung foreign minister na kinontak nila, hindi siya kinausap. Alam na ang mensahe, mga kababayan. The message is very clear. Ayaw makiusap kasi alam nila kung ano ang purpose ng pakikipag-meeting. Hihingi ng pabor na kung mapupwede, kupkupin
si Digong ng Australia sa kanilang ina-applyan na interim release. Ay, yung interim release nga, kinontra na mga kababayan din ng prosecutors ng ICC. You see, malinaw. Ayaw ng mga bansa tulad ng Australia at ng Belgium. Kasi nga po, magugulo sila. At sino ba ang kukup-kup sa isang suspect sa crimes against humanity? Nakita naman po ng mga bansang ito na si Digong naka-safety na po doon sa The Hague. Bakit pa kailangang ilipat sa ibang bansa? Di ba? Ngayon, biglang kumambyo, nag-iba yung, yung tono ni Sara Duterte para hindi siya mapaya to save face, mga kababayan. After na i-deny yung request, ito na yung sabi niya ngayon. Sara Duterte, Australia was not asked to host father if released. Biglang nagbago yung biglang nagbago yung kwento. Hindi man daw nila hiniling sa Australia na ampunin si Digong, yung tatay niya, sa kanilang application for interim release. Malinaw na saving face, mga kababayan, yung statement niya. So lalong kahiya-iya, mga kababayan. Ang ibig sabihin nito, yung Belgium, yung Australia, halimbawa hindi ito yung mga bansa na sinasabi, kasi dalawang bansa daw eh. So kung dalawang bansa, malinaw na itong Belgium at Australia ang ina-applyan sana nila. So lalong naging kahiya-iya para sa kanila, kasi ang ibig sabihin, kung maniniwala tayo sa kwento ngayon ni Sara, na hindi man daw sila humiling, hindi pa humihiling, denied na. O, di ba? Ito, sabi sa report ng Philstar, akala siguro nila pumunta ako sa Australia for interim release. Vice President Sara Duterte said, Australia was never formally approached about hosting her father, former President Rodrigo Duterte, for interim release from the ICC. Malinaw po na saving face. Gusto niyang makausap si Penny Wong, hindi siya pinagbigyan. Ang ibig sabihin, hindi interesado na makipag-usap sa kanya. Para hindi mapaiya, biglang kambyo si Sara. Hindi man niya kami humiling. Ba't magpapalabas na ganun? Na statement yung Australia kung walang humiling sa kanila? So lalong kaiya-iya. Kung hindi pa siya humihiling, kung maniniwala tayo sa depensa ni Sara Duterte para to save face, lumalabas, mga kababayan, hindi pa siya humihiling, denied na. O ito, yung press con kahapon ni Sara Duterte. They would be willing to house the president? Wala. Hindi ko alam, sir. Sa totoo lang, ito ay Napakasinungaling. discussion ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang abogado. Ma'am, ito na ganito sa email sa Australian government. Inquiry lang siya or clarification? Wala ko. Basahin ko na lang, no? Basahin niya daw yung mensahe ng Australian government. Department of Foreign Affairs and Trade of I guess Australia kay ngano ang iyahang kuan, ang iyahang telephone number is +61, tapos ang iyahang website is dfat.gov.au. So basahin ko na lang para marinig nyo. The Australian government is aware that former Philippines President Rodrigo Duterte has applied for interim release to a third unnamed country. Australia has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are Sa malinaw, nag-apply sila kasi hindi man po magre-react yung Australia ng ganyan kung walang formal na application to host in case of interim release ni Digong. Walang rason, walang base for the Australian government to react. Di ba, mga kababayan? Bakit naman magre-release ng ganyang statement yung Australian government? Kaya nga malinaw, binabasa ni Sara yung reaksyon ng embassy ng foreign ministry ng Australia. Yung foreign minister po, trinay niyang kausapin
Yun ang sabi niya doon sa interview. Walang panahon sa kanya yung foreign minister, si Penny Wong. Ibig sabihin po, malinaw, iniiwasan siya. Iniiwasan sila. Ayaw na madamay sa kaguluhan. Palang matinong leader po na gustong madamay sa kaguluhan. Ang gugulo nitong mga taong ito. Imbes na tahimik lang yung buhay ng Australian government, Australian citizens, tapos kukuha sila ng mga problematic people. Di ba? Tatanggap sila, mag-uwas sila sa mga taong itong ang gugulo. Buang. Tama po yung ating mga analysis. Balikan natin yung binabasa ni Sara Duterte. Considering this, Mr. Duterte's interim release as a matter for the ICC to consider in line with the Rome Statute. Kind regards, Hasna. Media Liaison Section, Department of Foreign Affairs and Trade. So ito yung nakuha namin. And as I said, the defense team of President Duterte did not apply for interim release in Kung hindi nag-apply, anong base para i-deny? Tama? I-replay natin nga. Harap-harapan nagsisinungaling si Sara eh. Sa email sa Australian government, inquiry lang siya. Clarification. Wala ko, basahin ko na lang, no? Department of Foreign Affairs and Trade of I guess Australia kay ngano ang iyahang kuan ang iyahang telephone number is +61 tapos ang iyahang website is dfat.gov.au. So basahin ko na lang ha para marinig nyo. The Australian government is aware that the Australian government is aware that former Philippines President Rodrigo Duterte has applied for interim release to a third Has applied. country. Australia has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we considering this. Mr. Duterte's interim release is a matter for the ICC to consider in line with the Rome Statute. Kind regards, Hasna. Media Liaison Section, Department of Foreign Affairs and Trade. So ito yung nakuha namin. And as I said, the defense team of President Duterte did not apply for interim release in Australia. Ibig sabihin mga kababayan, hindi pa nag-apply, denied na. Mas malala yun. Di ba? Wala pang application, mga kababayan. Kung papaniwalaan natin ang sinasabi ni Sara Duterte, hindi man daw sila nag-apply. Yung mga abogado ni dating Pangulong Digong, hindi man nag-apply sa Australia na mag-host, pero denied na. Lalong napasama. Di ba? Mas masama yung i-deny ka na wala ka pang application. Hindi man lang tiningnan muna o inintay na mag-apply para i-consider man lang mga kababayan. Pero ang sigurado nito, may mga kinausap na sila, mga kung sino, na mga personalities. And yun nga, yung intention ni Sara, sa ating analysis sa pagpunta niya sa Melbourne, gusto niya makipag-meeting sana kay Penny Wong, yung Foreign Affairs Secretary. Hindi siya hinarap. Alam na. And afterwards, mga kababayan, comes now the release nitong statement galing mismo sa Department of Foreign Affairs ng Australia. Ito na yung binabasa ni Sara. Malinaw, not agreed. Rodrigo Duterte has applied for interim release to a third unnamed country. Australia has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we... Pag binigyan na niya ng interim release, hindi kami konforme. We do not agree na mag-host at tanggapin si Digong. So, ang ibig sabihin, kung walang formal application, may pasabi na interesado sana sila, gusto sana nila, mga kababayan na sa Australia dalhin para sa interim release si Digong. Kaya lang, prinangka na ng Australian government. Ayaw namin na niya. Ayaw namin.
You see, madaling sabi, sinusuka si Digong, mga kababayan, ng mga leaders ng mundo dahil sa kanyang kaso, karumal-dumal po, crimes against humanity at kadukuhan na pagbigyan ang application for interim release. Kasi sabi nga mga kababayan ng prosecutors, flight risk si Digong at hindi nire-recognize yung jurisdiction ng ICC. Kung hindi niya nire-recognize ang jurisdiction ng ICC sa kanyang kaso, malamang isa itong strategy para tumakas si Digong, tumakas ng tuluyan. Kasi ang narrative nila, kidnapping, kaya nga sinupalpal ng prosecutor ng ICC. Kung kidnapping anya ang inyong paniwala, bakit gusto ninyong ibalik sa kidnapper? Kinidnap daw ng ating gobyerno, dinara sa The Hague si Digong. O ngayon, kung kinidnap ng gobyerno, bakit gustong bumalik ng biktima ng kidnapping sa nagkidnap? Tama yung punto, mga kababayan ng abogado ng ICC prosecutor. Ito yung post ng mga Filipino-Australians po for justice, accountability, and peace. Sara Duterte not welcome here. Let us gather at the parliament steps at 3 p.m. then march to State Library for the program 4 p.m. Sunday, June 22. Sinabayan po yung parali doon, mga kababayan, sa Melbourne, Australia, yung Bring Him Home. Sinabayan po ng mga Filipino-Australians. So, hindi masasabi na yung mga Pilipino sa Australia, lahat welcome si Sara. Umakot nga po siya, galit sa kanila. Kasi imbis na magtrabaho si Sara, dumadayo ng iba-ibang bansa para manira po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang hindi nila nagugustuhan. So, malinaw na po mga kababayan yung kwento. Ayaw na mga bansa, Belgium, Australia, ayaw nila na ampunin itong si Digong. Pinandidirian nila mga kababayan si Digong. Diba? Yan ang ibig sabihin nun. Pati si Sara, pinandidirihan. Bakit po? Imagine, vice presidente ka. Kumunta ka doon sa foreign secretary na si Penny Wong para makipag-meeting. Ayaw. O diba? Kasi napakalinaw. Anong pakinabang nila kung sasali sila sa ganyang issue? Anong pakinabang ng Australian government? Tama pa? Dito nga, si Sara Duterte, wala mang pakinabang. Sige lang ang papreskon, pero maganda ang resulta ng papreskon niya. Lalo siyang nadidiin. lalong nahahayag yung mental condition ni Sara. Tama itong observation, analysis mga kababayan ni Professor Antonio Contreras. Sabi ni Contreras, when Sara Duterte said very few words, she was actually better off. Now that media appears to be over-eager to cover her every move and every statement she makes, and she does not disappoint because it seems she has found her vocal cords where we are now treated to an avalanche of her verbal assaults on logic, reason, decency, and maturity. And we begin to see a woman who has no leadership qualities except to bully. We now realize that there is a fundamental contradiction in her. It seems there is nothing even as there is something. There is nothing in her, but at the same time, it looks like there is something. Sa kakadaldal mga kababayan na walang prino, sige pa preskon, araw sa araw-araw nagpapapreskon si Sara. So nabibilad na si Sara daw, there is nothing in her, kundi there is something. May something. Lumalabas yung something ni Sara.
sa kanyang kadadaldal. Sabi ko sa inyo, ang mainstream media, gustong-gusto ng controversy. Gustong-gustong marinig ang isang opisyal na dumaldal na walang prino. Kasi may isusulat silang kwento na kontrobersyal. Tapos, pagkasalita ni Sara, magpipress briefing si Yossi Castro, babanatan ni Itatanong mga kababayan ng media, sinabi niya ni Sara ganito, ano yan sagot ninyo sa Palasyo Malacanang? Babanat na din si Yossi Castro. So nagsasagutan mga kababayan yung dalawa. So walang unli stories, di ba? Makita ninyo po? Sunod-sunod, pinagchachap-chap yung mga interviews po. Ang daming kwento, nagpipiesta yung mainstream media. Tuwang-tuwa sila. Yan ang hanap buhay ng dyaryo, ng telebisyon, ng radyo. Ang magsulat ng kwento, ang magkwento. Ang daming kwento na binibigay si Sara, na imbis makatulong sa kanya, lalong napasama siya. Ito ang ibig sabihin, mga kababayan ni Professor Contreras, nabiladan niya yung something. There is nothing in her. But at the same time, it looks like there is something. After all, what bright, rational, and mentally stable person would be irritated by a bridge or call out a president for an act which her father, when he was president, also did? Ang tinutukoy mga kababayan, yung sinabi ni Sara sa isang interview na iritado daw siya sa San Juanico Bridge. Kasi pag dumaan daw siya sa San Juanico, nakikita niya doon na may tarpaulin, tourist spots. Na hindi man daw dapat isang tourist spots yung San Juanico Bridge. Mas maganda pa niya yung sa China. Sabi nga natin, di doon ka. Magpresidente ka doon sa China. Kasi na-appreciate mo yung sa China, yung sarili mo, hindi mo ma-appreciate. Galit yung mga taga-Tacloban po. Nag-react yung mga gobernador ng Waray sa Tacloban din Samar. Nag-react po. Pinapakaganda po. Ang daming bumibisita dahil po sa Wonders of San Juanico Bridge. Historical. Diyan tumalon mga kababayan yung King of Stunt, si Dante Barona. At napakaganda ng paligid po. Hindi yun ma-appreciate. Talagang beauty is in the eyes of the beholder, mga kababayan. Pagkatapos yung isa pa na sinasabi ni Sara, yung pagsunog ng bilyon-bilyong droga ng ating Pangulo. Isabi ni Professor Contreras, yung tatay mo niya, yun din ang ginawa. Winagayway nga po ni Yossi Castro. Ayan si Yossi Castro po. Ito ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nag-utos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng Grabe illegal na pa droga. tama, hindi nagbakasyon na niya. Nais ng Pangulo na masawata Si Sara, ang sige bakasyon. droga, ang illegal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang illegal na droga. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. May Kailan nga patama po ito po, nawala? yung nawalang 2018? droga. Yan. At baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Basag na basag po si Sara.
Mas lutang pa kay Lenny po si Sara. Ano ba? Kaya tama itong komentary po ni Professor Contreras. May something anya. It seems there is nothing, even as there is something. There is nothing in her, but at the same time, it looks like there is something. May something. Di ba pa, mga kababayan? Kaya magpa-interview ka lang, Sara. Araw-arawin mo, maganda. Ang maganda nga niyan, ulitin mo yung online presscon mo. Take 2 ka ng presscon. Yung sabi mong no joke, no joke. Yun, take 2. Mas maganda yon para isipin ng mga tao sa buong mundo na mga astig kayo, mga maisog. Di ba? Yung mga supporters ninyo, proud na proud sa maisog. Kaya lang, ang consequences ng pagiging maisog, ayun, denied. Ayaw ng Belgium, ayaw ng Australia. Reject. Di ba? Gusto kasi nila yung mga sibilisado at matino ko mag-isip. Yan ang gusto ng mga bansang yan, Australia. Ayaw nila ng taong masama ang ugali. Yan ang malinaw dyan, mga kababayan. Tama? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman yung bagong product naming binibenta online. I am amazing worldwide. Worldwide amazing. Pure organic barley powder drink mix from Australia. Endorsed by Maritoni Fernandez po. Cancer survivor. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo, kontakin na lang po ninyo yung aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Dumiritso na lang po kayo sa kanya. Sa mga mahilig po sa imported bags and shoes, kontakin lang po ninyo si Madam Eileen Rosales, nakabase dyan sa Amerika. Yan po mga kababayan, napakaganda na mga bags, mga wallets pala, hindi shoes, bags and wallets.